Magandang araw po sa inyong lahat. Di mahirap matuto mag-English kung ganito ang lesson mo. Okay po? Magbigay na po agad ako ng halimbawa. I will be done. Kapag po yan ay in English, tapos na ako. So, ito pong tapos na ako, maaari nyo pong dagdagan pa ng ibang impormasyon kung kailan matatapos. At ang pwede po nating ilagay ay ito pong mga adverbs natin na by then hanggang dito sa in 10 days. Pili na lang po kayo. Halimbawa po, tapos na ako sa panahon na iyon. Kapag in English nyo po yan, I will be done by then. Okay? Kung ang pagkakatagalog nyo ay tapos na ako noon. Okay? O kaya tapos na ako noon. E di, I will be done by then pa rin po. Okay? Sa pangalimbawa, tapos na ikaw bukas. You will be done tomorrow. Okay? Sumunod, tapos na tayo o kaya tapos na kami. Matapos ang kinabukasan. Kapag in English po yan, we will be done the day after tomorrow. Okay po? Yung tayo o kami, pag in English nyo po, we. Okay? Sumunod, tapos na sila, malapit na. They will be done soon. Okay? Sumunod, tapos na siya sa susunod na linggo. He will be done next week. He, panlalaki. She, pambabae po para sa salitang siya. Kayo na lang pong bahala kung alin ang gagamitin nyo na subject. Sumunod, tapos na si Mario sa Miyerkules. Mario will be done on Wednesday. Okay po? So, ito pong will be done, pag tinagalog natin, tapos na. Tapos yung I po, yan yung ako. Okay? Pansinin nyo po, yung Tagalog na mensahe po natin, ang nauuna po ay yung tapos na. Na sa English ay will be done. Tapos yung sumunod po sa tapos na ay yung pinag-uusapan natin na ako. Na kapag English ay I. Okay, tandaan nyo po yung tamang pagpoposisyon nyo po ng inyong Tagalog na mensahe patungong English. Okay? Pag in English nyo po itong tapos na ako, dapat ang iuuna nyo po ay yung pinag-uusapan o subject. At ang subject po natin ay maaaring ako, ikaw, tayo o kami, sila, siya, o itong si Mario. Yan po yung pinag-uusapan na dapat iuna po kapag tinatranslate na natin sa English. Tapos saka natin isusunod yung tinatawag na predicate. Predicate po, yun yung impormasyon patungkol sa ating pinag-uusapan. At ito po yun yung tapos na, will be done. Yan po yung isusunod natin. So, ang ibig ko lang pong sabihin, ang tamang pagkasunod po ng mga salita kapag in English yun na po, itong ating aralin ay subject plus predicate. Subject muna ay muna, tapos yung predicate na will be done. Na ang sinasabi ng will be done dito ay meron po kayong matatapos na ginagawa. Okay? Sa susunod na panahon o sa hinaharap. Na kung saan ay sinusuportahan po nitong adverbs natin. Na itong adverbs natin ay tagabigay kung kailan matatapos yung naturang aksyon na inyong sinasabi na matatapos na. Okay po? So, ginawa ko rin po ito para tandaan nyo po itong mga adverbs po natin na pang future tense. Okay? Itong by then hanggang dito sa in 10 days. Bali po, kayo na lang pong bahala kung itong Wednesday ay paltan nyo ng Monday. Kayo na pong bahala kung itong 10 days ay paltan nyo ng 3 days. Okay po? So, okay lang po yun. Wala pong problema. Okay? At saka itong ginagawa po natin na mensahe ay pang future tense. Okay? Mangyayari pa lang po yan. Okay? Kaya tayo ay gumamit ng auxiliary verb na will. Na senyalis yan na mangyayari pa lang yung naturang aksyon. Okay? Mangyayari pa lang, pero matatapos din sa panahon na inyong tutukuyin dito sa ating adverb. Okay? Basta tatandaan nyo po, pag gumamit kayo ng will be done, sinasabi nyo na may matatapos na aksyon sa susunod na panahon. Okay po? So, sana nakatulong po agad sa inyo ng malaki ito. At sana maging inspirasyon nyo na mabilis matuto mag-English kung ganito pong klaseng English lesson ang inyong may encounter. Di ba po ba? Kasi madali lang pong intindihin. Okay? Naka-Tagalog patungong English. Okay po?
Maraming salamat po.